there will be a progress. Yung potential mo, yung gift mo, every time you go, you become better every day. God will lead you to what? God will lead you to the right people. God will lead you to the right decision. God will lead you to the right choices. Pag ang Diyos ang nag-give sa'yo, you will not only become better, you will become best. Kaya hindi mo tayo magbago mag-isa. So, wala na sa atin. Kung wala akong best, do not reject challenges. Instead, reject complacency. Pag ikaw na sila ka, sumunod ka, may sumunod ka, may progress ang ministry mo. If God is with you, you will be blessed. You will make the right choices in your life. Sumigaw ng isang tagumpay. At the count of 3, everybody will shout, hallelujah. In 1, 2, 3, everybody! Amen. Palagpagan natin si Lord. Maraming salamat, Pastor, sa introduction. Actually, pagbawi ko ngayon, naalala ko, I was invited to minister 7 years ago, nung ikalimang anibersaryo nila. Kaya lang, hindi ko kayang makarating on time kasi I was on training. I was on management training during that time and I cannot really ask for leave dahil required, no? I think it was their 5th or 6th anniversary. Hindi ako nakarating. Kaya ngayon, wala na ako sa training. When I was asked to minister, we made time. Amen? Kasi po, ang mapagkatiwalaan ng aral sa isang anibersaryo ay isang humbling experience. Tama po ba? We are humbled to be invited, to be trusted for God to minister through His Word. Kaya, may I know those people na first time ngayong hapon, pakitaas ang kamay. First time umattend ng ganitong gawain, mga nalipitahan, ayan. Sige po, itaas natin. Isa lang, dalawa, 3, 4, marami. Sige, palampakan natin yung mga first timers. Ako po si Pastor Cesar, and our fellowship is calling me Pastor C. I've been pastoring Victory Church Pantranco for 18 years now. Sa totoo lang, talagang pinagpareho ng Panginoon yung puso namin ni Pastor dahil ang tema natin, yung theme verse natin ay iisa. We will be celebrating our 18th anniversary this coming next week na, no? Sa Lemery, Batangas. At pareho ang tema. Kaya hindi na ako nahirapan patungkol sa kung ano yung ibabahagi ng Panginoon. I did not ask Pastor Paul what to share today because I know yung ilagay ng Panginoon sa puso ko at sa puso niya ay iisa. Amen? Our theme for today's anniversary can be found in 1 Timothy chapter 4, verse 15. No? Pag pinag-aralan po natin ang kontekstong ito, is all about the advice of a mentor to a mentee. In this case, si Apostol Pablo ay isang mentor at ang kanyang disciple ay si Timothy. And you know what? Kailangan natin maintindihan na the reason why there is a personal interaction, mentoring na ginagawa sa Apostol Pablo sapagkat si Timoteo during this time is only
17 years old. Sino dito ang mga 17 years old? Pakitaas ang kamay. Meron nagtaas sa likod. Sabi ko po, 17 years old, hindi 17 years old ang anak. Yung edad lang po, hindi po ang anak. Sige po, pakitaas ang kamay. 17 years old and below. Come on! Sabihin mo, ang taas mo lang yan, ituro mo, sabihin mo, may gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen? During this time, si Timoteo po ay 17 years old, yet he is already a bishop. He was entrusted with so many churches by none other than Apostle Paul. 17 years old, yet ginagamit ng Panginoon sa makapangyarihang paraan. At habang siya ay ginagamit, in-later siya ni Apostol Pablo, at ang sabi sa kanya, sa 1 Timothy chapter 4, verse 15. Can you show the... Yeah. Sabi dyan, be diligent in these matters, give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. Sa mababaw na salin, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya dyan, magbabad ka sa skill na meron ka para daw makita ng mga tao na araw-araw ikaw ay binabago ng Panginoon. I'd like to take the word, the key word, progress. Pwede ba natin sabihin, progress? No? Ang progress po ay action word na ang ibig sabihin ay to show improvement. To manifest development. You know, I've been a witness of the church Zabartes Progress mula nang sila ay nagsisimula pa lamang. Mula sa mag-asawang Pastor Paul at Mary Ann, nakita namin yung tinatawag na progress, no? From nothing, from scratch, pinatunayan ng Panginoon na kapag ibibigay mo, isasabit mo ang buhay mo sa Kanya, definitely, there will be a progress. Sino dito gusto mong mag-progress ng iyong buhay pagkataas ng kamay? Sino gusto mo makita ang sarili mo 2 years, 5 years from now, hindi na ikaw yung dating tinawag ng Panginoon, binigay sa iyo ng Panginoon yung progress na gusto mo. Sino dito ang mga tao ganyan, pagkataas ng kamay? Naniniwala ako, the reason why you are here, because you wanted to experience personally progress. Tama po? Amen? Tinawag po tayo lahat, kung mapapansin po ninyo, scientifically, lahat ng nilikha ng Panginoon, hindi niya tinawag mula ang malaki, paliit. Meron ba kayong nakitang baby na nung sinilang kasing laki ko, nung nagkaedad, naging kasing laki ng poging batang tumatakbo? Meron ba kayong nakitang ganyan? Pero sino dito nakakita, baby maliit, habang tumatagal ng taon, lumalaki siya. May kausap po ba ako ngayong hapon? May mga tela po ba kausap ko ngayong hapon? Mga tao po ba kausap ko ngayong hapon? Therefore, expect lahat ng tao, pag tinatanong mo, sumasagot. Tama po. So, ang tanong ko, sino ang nakakita dito ng bagong silang na sanggol? Pakitaas ang kamay. Na pagkatapos ng 5 taon, 10 taon, 20 taon, ang sanggol na ito, nakita nyo, hindi lumiit, kundi lumaki. That is progress. Progress is to grow. Pinamagandang ko po ang aking mensahe ngayong hapon for everyone to hear. I entitled my simple message today, to progress is to grow. Sabihin mo nga sa tabi mo, grow. G-R-O. This grow, when it is an action word, is an acronym for us to understand that progress is indeed a design for individual, lalo-lalo na sa ating mga believer. Tayo ay nilikha ng Panginoon at dinisenyo ng Panginoon to progress.
Hindi ka dinisenyo ng Panginoon to regress. Ang opposite po ng progress ay regress. Kung ang progress ay growing, regress is shrinking. Walang dinisenyo ng Panginoon na pagkatapos isilang, lumiit pa, imbis na lumaki, lumiit. Hindi po yan ang kalooban ng Lord. Ang kalooban po ng Panginoon is for everyone, from scratch, from small beginnings, great things shall come. Who among you today wants to see the greatness of the Lord? Pakitaas ang kamay. Then let us challenge ourselves to grow. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, dahil siya ay masyadong bata, no? Minsan, pag tayo ay masyadong bata, ginajudge tayo ng mga nakakatanda sa atin. Di po ba? Di po ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, no, kay Timoteo is pangalawang advice niya. Sabi niya, huwag mong hayaan na yung mga nakakatanda sa iyo ay maliitin ka. Instead, ano sabi sa kanya, challenge si Timoteo na mabuhay ka ng matuwid, ng maayos, at maging mabuting ehemplo sa paglilingkod, sa pag-ibig, para makita na ang tunay na Diyos hindi lamang sa edad tumitingin. Amen? Pag naniniwala ako na nilagay ng Panginoong Hesus sa puso ng ating pastor sa Victory Church sa Barco, ay makita tayong lahat na hahamon sa pang-araw-araw na progreso. Hindi lang ang pananampalataya natin, kundi ang pamumuhay natin at higit sa lahat ng relasyon natin sa Panginoon. Paano ba tayo magpo-progress? By growing. Una, letter G. G. Can you read on? Pwede ba natin basahin? 1, 2, 3. Ayan. Para po tayo mag-progress, we have to go daily. What? To change for the better. Every day. Amen? Kailangan natin maintindihan that God is a God of a positive change. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos ng pagbabago. Tama po? Kaya nga, when we try to understand about the concept of progress, yung bata na isinilang 1 month from now will not be the same as he or she was born. Tama ba? Parang pag-aaral lang din yan. Yung inaral mo ng grade 1, hindi mo na-aaralin ng grade 2. Kasi assuming na natutunan mo na dapat ang mga bagay na ito. Sino dito mga nag-aaral? Pakitaas ang kamay. Yung subject mo ba ng math ng grade 1 ka is the same with your math when you are in grade 6? No, it's different. Why? That is what we call progress. Iba at mas mahirap. Mas nagkakaedad tayo, mas nagkakaroon tayo ng masigit na hamon. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga matatagal ng Kristiyano dito, hindi talaga nawawala ang hamon ng buhay. Bakit? Kasi yan dapat yung tinuturo natin. What? To face the challenges because it will help us to change for the better. We are called by God to change for the better. Bakit? Sabi sa Matthew, tayo daw ay asin at ilaw ng sanlibutan. The difference that made us among other people is that tayo, pag nilagay tayo sa kadiliman, magliliwanag tayo. Amen? Pag tayo sumama sa mga pagkain, lulutang yung panlasa dahil tayo yung alak, ibig sabihin, yung kalwalatian ng Panginoon makikita saan? Sa pang-araw-araw na pagbabago na binibigay sa atin ng Panginoon. You want progress? Then desire, goal to change for the better. Amen? The real problem of Christians today is that they compare their change with another Christian. Hindi po dapat ganyan ang ating pagkukumpara. If we want to assess the level of our progress, huwag natin ikumpara yung progress natin sa iba. Kasi iba din ang piling ng Panginoon dyan. Tama ba? If you want to go to change for the better, the better level should be what? Should be measured sa sarili mo lamang. Day in, day out, daily, you compare your progress not with anyone else, but yourself. Naiintindihan po ba natin? Marami pong frustrations, discouragement every time we compare ourselves to others. Sabi po sa Biblia,
hindi dapat tayo nagkukumpara. Kung meron man tayong hamon, dapat yung daily change natin, ang nilelevelize natin, ang ating ninemeasure, ay ang sarili natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Sabi sa 1 Timothy 4:15, be diligent in these matters, give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. I want the word, to emphasize the word, diligent in these matters. Yung diligence, yung matters na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, something to do about the ministry. Yung diligence, ito yung general character ng isang tao na iniingatan niya ang kanyang ministeryo sa harapan ng Panginoon. Sino dito yung mga may ministeryo? Pakitaas ang kamay. Sino dito yung may mga pangarap sa buhay? Pakitaas ang kamay. Amen? Araw-araw, dapat mini-measure natin yung progress natin. Yung pagbabago natin positively every day. Amen? Nung bata pa po ako, when I was young, when I was 10, 11, 12 years old, hindi ko po alam ang salitang pangarap, no? Ang hirap kasi mangarap na you're growing up in a environment na yung mga nakikita mo, parang wala rin pangarap. Alam mo yun? Yung sapat na sa kanila yung pagkagising, magtutuhan sa hagdanan. Nakita niyo ba yun? Tapos, pagkagising, magchismisan, no? I'm not demeaning these people. I have a heart for these people. I pray for these people. Ang sinasabi ko lang, environment affects the way you think. Amen? Kaya dapat, ang pagpili ng ang pagdidesisyon, yung choices na ginagawa natin, our goal, which is to be better every day, nasa pagpilit natin yan. Do not let the environment affect you. Amen? Na kung bakit na nga yung environment mo, dapat ikaw magiging maganda, magiging mabuti, magiging example ka, magiging influencer ka towards letting the environment become better. At yan dyan tinawag ang simbahan. Amen? To influence the lives of the people na dati walang direksyon, pero ngayon meron na. Amen? Nakaka-bless yung buhay ng MC natin kanina, no? Nakabasa lang siya ng post, it caught her interest, then she joined, and now, yung skill niya, yung potential niya, ginagamit ng Panginoon saan? Sa kalwalatian niya. Amen? May gift sa dance, pinagsayaw ni Lord. May gift sa hosting, pinag-host ng Panginoon. Now, yung buhay niya has never been the same before. Amen? Tama po ba ako? Na yung potential mo, yung gift mo, every time you go to become better every day, God will lead you to what? God will lead you to the right people. God will lead you to the right decision. God will lead you to the right choices. Pag ang Diyos ang nag-lead sa'yo, you will not only become better, you will become best. Amen? From nothing, mula sa sitwasyon na walang pangarap, nung nakilala ko po ang Panginoon Jesus, kung tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas, I was 13 years old then. I was first year high, I am going third year high school. Ngayon kasi wala ng third year, parang grade 9 yata ang level niya, no? So I was grade 9, tinanggap ko si Jesus, binigyan niya ako ng direksyon. From nothing, He allowed me to make the right choices. And you know what? The greatest progress that I received is when I received Jesus as my Lord and Savior. Siya yung nagbigay ng direksyon sa akin. Amen? And I don't care about my environment. What I care about is the vision, the promise, and calling of God in my life. At araw-araw, day in, day out, I challenge myself to become better. No? I graduated from grade 6, parang nasa top 6 lang ako. No, okay na sa akin yun. Sino dito yung mga nasa top? Congratulations. O yung mga wala sa top, this message is for everyone. You can do better next time. Amen? Huwag mo wala ng pag-asa. So from top 6, sabi ko, challenge ko, I think I can do better. When I was in high school, no? I challenge myself to be better every day. I goal myself. It's my goal to change for the better every day.
ita-challenge ko, kung nakakuha ako sa science ng 8, dapat sa susunod na quiz, 9 naman. Kapag may goal ka, may gagawin kang strategy. Tama po ba, mga kabataan? I can see a lot of faces ng mga young people dito. Tama ang ginagawa nyo, you invest time with God. Sabi sa Ecclesiastes, remember the Creator in the days of the youth. Habang malakas tayo, bata pa tayo, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Bakit? Dahil yung future natin, the best sa kamay ng Panginoon. Every day, I challenge myself to be better. And you know what? From being top 6, God led me to become top 3, to become top 2, to become top 1. Praise the Lord for that. It's not because I am good, but because I have the Lord in my life. Amen? Kaya sa lahat ng mga may pangarap dito, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Bakit? Hanggang nasa Panginoon tayo, God will lead you to the right choices in making you better every day. Sabi po sa 2 Corinthians 3:18, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. This verse, sikat siya doon sa phrase na, from glory to glory, God is changing us. Sino dito gusto magpabago sa Panginoon? Pakitaas ang kamay. Then your desire is answered by God. Binabago tayo ng Panginoon araw-araw. And you know what? Hindi tayo binabago mula sa pagiging pangit towards pagiging maganda. Ang pagbabago sa atin ng Panginoon ay ano? Mula sa maganda, mas maganda, at pinakamaganda. Dahil sa harapan ng Panginoon, walang pangit. Amen? Sabi dito, in the same manner, when God revealed His glory, ano ito ang ginagawa niya? Binabago niya tayo araw-araw. From glory to glory, we are being changed. At ito ang nilagay sa puso ng pastor ng Victory Church. For him to see that the glory of God is changing the life of Victory Church Zabarte daily. Amen? Kung dati hindi mo naguhugas ng pinggan, dahil napakinggan mo ang mensahe ito, maghuhugas ka ng baso. Susunod na yung plato, susunod na yung kutsara, susunod na yung mga pinagtutuan naman sa darating ang time, magiging lifestyle mo na yung kasipagan sa loob ng bahay mo. At tayo binabago ka ng Panginoon araw-araw. Yung mga tao sa bahay ninyo na walang pagkakilanlan sa Panginoon, they will start to see the glory of God because you are being changed from glory to glory. Amen. Let's start reflecting the glory of God inside our household. Dahil bago tayo lumabas, there is a proper protocol so that we will be able to share the gospel. Sabi ng Panginoon, yung tinawag ng Great Commission that we will become witnesses, there is a protocol. Meron doon, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Bago tayo lumabas, kailangan ng kaluwalhatian ng Diyos, yung progress natin, yung pag-improve natin, yung pagbabago ng Diyos sa ating unang makikita sa ating mga tahanan, mga kapatid. I can see very well that there's a lot of young people in this place tonight. At isa po sa mga nagiging hamon bilang pastor, isa sa mga nakikita kong challenges, hindi naniniwala ang mga magulang, mga kabataan sa simbahan dahil yung anak nung naging Christian mas naging tamad. Sa church lang namin meron, dito wala. Tama po ba? Praise God, napakasipan mo sa simbahan. But remember, accountable tayo sa patutuo natin sa loob ng bahay. Kung masipag tayo sa simbahan, dahil natin sa mga tahanan natin so that our parents, our siblings na hindi pa nakakakilala kay Lord, makikita nila binabago ang buhay natin ng Panginoon. Amen? Sige po, balakpakan natin si Lord. Goal to change for the better. Ang change po, hindi kailangan drastic. Sabi ko dito, from glory to glory, ang mahalaga, no matter how fast or slow, binabago ka ng Panginoon. You goal, you decide for yourself to be changed every day. Amen? Kung ayaw mo maghugas dati, dahil yung mga kuko mo, masisira. This time marunong ka na.
Maglalaba ka na, titimplahan mo ng kape si nanay, si tatay. Aalagaan mo na sila. Bakit? Kasi nandun ang pagkilos ng Panginoon. The moment we become the light of the soul, kahit hindi tayo magsalita, we will become influencers. Palakpakan natin si Lord. Progress is God's way to show to people that He is alive. Kaya kung naniniwala ka na ang Diyos na pinagdilingkuran mo ay buhay, dapat may progreso. Huwag natin tularan ng mga nagbabackslide. Hayaan natin sila. Ipag-pray natin sila. I-reach out natin sila. Ang tularan natin ay yung mga tao that despite of the challenges, despite of the hardship, they become the best person that God wants them to be. Bakit? They grow to become better every day. Why? They live for Christ. Amen? Nung bago po akong tanggap, ayaw po ng nanay ko. Tinatapon po yung damit ko sa labas pag-aattend ako ng Bible study. Sabi ko, paano ko kayo mag-i-influensya ng mga magulang ko na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran ko? God gave you wisdom. Sabi niya, baguhin mo ang ugali mo. Lahat ng Kristiyano dapat bumubuti ang ugali. Ang challenge natin, abutihan ang ugali, hindi pasamaan. Sabi ko po, pabutihan, hindi pasamaan. So saan ko simulan? Bunso ako, siya kami magkakapatid. Sino dito? Ang masyadong konti. Siya kami, bunso po ako. At hindi pa po nagmamahalan ng mga magulang ko. Tuwing mag-aaway sila, sabi ng nanay ko, ikaw hindi kita mahal, pinilit ka lang sa akin ng magulang mo. So imagine niyo kung nagmamahalan sila, makadopit kami. Actually, 12 kami, 3 naman tayo siya magbuhay. Konti, hindi pa nagmamahalan. So dahil sa kami, ang dami ng mga ate kuya, kahit mahirap ang buhay, wala akong ginagawa sa bahay. Diba? Mga bunso naman. Sino bunso dito? Pakita sa kamay. May tendency lang naman maging kamay kasi hindi gumagawa para sa'yo. Tama? So lumaki ako, ang tawag sa akin, dahil Bicolano kami, nonoy. Sino mga nonoy dito? Pakita sa kamay. No? So, nasabihin, timplahan niyo ng kape si Lolo. So, nasanay ako. Pero nung naging Kristiyano ako, tinanggal ko yung pagiging tamad ko na kahit bunso ako dahil Kristiyano ako, dapat naglalaba ako. Dapat naglilinis ako. You know what? Nung na-transform yung buhay ko, nakita ng nanay ko na buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Bakit? Dahil hindi ko kayang magbago mag-isa. Diyos na magbabago sa atin. Pero dapat, ginugol mo. Dinidesire mo, pinipili mo. Amen? Why? We have free will, and that free will should be used so that God will be glorified. It depends on our choices. Kaya sa lahat ng mga tao narito, nakakapakinig ng ganitong salita. Sa lahat ng mga kabataan narito, sabi ni Apostol Pablo, kay Timoteo, he was 17, yet sabi niya, hamunin mo ang matatanda sa iyo, ipakita mo ang kalwalatian ng Panginoon. Why? God believes in the progress that is in me. Palakpakan natin si Lord. That's one. For us to progress, we need to dream, goal to change for the better. Next. Letter R. Reject complacency. Sabihin nga natin, complacency. Ano ba ang complacency? Complacency is a character that has a tendency to slow down. Sabi po ng isang libro na nabasa ko, ang number 1 competition ng success, ng excellence, ay achievements. Martisan, we tend to become complacent kasi bakit? Ay, ang dami ko ng sweldo ngayon. Bukas hindi ako papasok. I am an office mate. Talagang buhay niya pagkatapos ng sweldo na kalip siya. Complacency destroys growth. Alam niyo po ba yun? Kasi yung complacency, ilinit ka saan? Na makontento sa sitwasyon natin ngayon. E tinawag tayo ng Panginoon for greatness. Naniniwala ka ba na tinawag ka ng Diyos sa excellence at sa greatness niya? Amen?
Hindi tayo pwede mag-accept ng character of mediocrity. Alam mo yung mediocrity? Kapatid din ng complacent. Anong ibig sabihin ng mediocrity? Yung pwede na. Pwede niya. Sino dito mga estudyante? Yung mag-complain ka lang, mema lang, mema submit lang. Si Pastor Freddy, picture ko talagang, di ba, pinicture yung mga ano? Pag ikaw naman yung estudyante, pwede na yan. Mema submit lang. Pag sumagot ka naman ng quiz, mamuhula ka, mema pa rin, mema sagot lang. Tama o hindi, okay lang yan. Why? Because of complacency. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa complacency? Sabi sa Zephaniah 1:12, at that time, I will search Jerusalem with lamps and punish those who are complacent, who are like wine left on its dregs to think that the Lord will do nothing, either good or bad. Kapag ikaw daw ay complacent, ipapanish ka ng Panginoon. Bakit? Sino ba yung mga complacent? Yung mga complacent, ito yung mga hindi risk taker. Yung mga takot, yung mga walang pananampalataya na tinawag ka, pero ayaw mo magpagamit. I was once like that, mga kapatid. When Pastor Lori is pioneering our church, sa tulungan niya yung simbahan namin, lagi niya akong sinasabihan, pinifeed niya ako, na kaya mo yung naranasan kasi gagamitin ko ng Panginoon sa makapangyarihan paraan. But you know what? I am so complacent. Why? I am too comfortable doing the things for my church. Alam mo yun, tagabilan ng offering, tagahati ng offering, ibigay sa pastor, tapos pambayad ng kuryente. That's the way I do things in the church before. Taga-manage ako ng pondo ng simbahan. And I am happy, feeling ko nag-grow ako ng yan. Ayoko na magpastor. Bakit? There's a lot of risk to take pag nagpastor ka. Tama ba? Parang gusto mo i-please lahat ng mga tao. Kahit masama kang ugali, linitian mo pa rin. Ang hirap. Tama ba? Magpastor ka para makarinig ka. Ang hirap mo, nangangaral ka, may darating. Hindi ko ba ito? Hindi ko ba ito ang hirap? And that time, hindi ko napakasama talaga ng ugali ko. Kaya ayoko magpastor eh. Sabi ko, ayoko magpastor, Lord. Kasi pag nagpastor ako, hindi ko sila mapapakain. Baka yung maipakain ko sa kanila lason, mamatay sila agad. Wala naman nagpapakain ng lason dito, ano? Pero dahil complacent ako, I was not able to see the greater heights of God's calling in my life. Ayoko, matagal akong pinausap ni Pastor Lori bago niya ako napa-oo. Why? Dahil complacent ako. Lahat ng complacent sa calling ni Lord, anong sabi sa Zephaniah? Paparusahan. One of the characters na complacent, si Jonah. Sino nakakilala kay Jonah? Yung tindera ng barbecue dito. Pakilala ko sa kanila. Si Jonah, inutusan siya ni Lord na ano? Pangaralan ng Ninive. Kasi nakikita ng Panginoon na mapapahamak ang Ninive pag walang nangarap. And so he entrusted that calling to Jonah. Pero dahil may bad experience si Jonah sa mga tao sa Ninive, dahil yun ang nagpalaya sa pamilya niya, galit siya, ayaw niya. Okay lang daw mapahamak ang Ninive dahil deserve nila yun. And so, hindi sumunod si Jonah. Ano ginawa kay Jonah? Dahil ayaw niyang sumunod, no, yung bangkang sinasakyan niya, hindi pinaparating ng Panginoon sa pupuntahan. Dinidilubyo, dinilay, hanggang sa na-realize na siya yung dahilan kung bakit nagagalit sa Lord sa bangka, itinapon siya at kinain siya ng malaking isda. And then, after living in the belly of that big fish for 3 days, he realized, wala tayong karapatang tumanggi sa panawagan ng Panginoon. Gusto mong lumago? Gusto mong mag-progress? Then challenge yourself. Do not be complacent in the calling of God. Amen? Kaya yung tinawag ako, sabi ko sa Lord, idolog sa kita. Associate ng pantrang ko. Hindi na po ako tumanggi, mga kapatid. And you know what? After tanggalin ng Panginoon yung complacency ko, He brought me to a level where I don't have to ask for a blessing. Na kahit hindi ka humingi, may binibigay siya. Bakit? Yung complacency, hinaharangan ang provision ng Lord sa iyo. Amen? Kaya sa mga estudyante nandito, sa mga
Mga mag-aaral, huwag kayong matakot na tupahin ang pangarap ninyo maging profesional. Pwede ka maging professional at pastor at the same time. Amen? You can be an engineer and a pastor at the same time. You can be a doctor. You can be an entrepreneur. Pero dapat kabahagi ng pagpapala na yan, yung pagtugon natin sa panawagan ni Lord. For the knowledge of everyone, I am a working pastor. I am a graduate of BS Accountancy. I am a doctor. I am the manager of Security Bank Eastwood Branch, and my rank is Assistant Vice President. To God be the glory. I'm not bragging it. I am sharing it to tell you na lahat ng yan, ibinigay ng Panginoon. Nung tinanggal ko sa sarili ko yung complacency, nung hindi ko pinahiya yung calling ng Panginoon, natawagin ako ng mga tao na nasa bangko ako, na pastor ako. Amen? You know what? Even until now, yung pinaka-big boss sa amin, kilala ko bilang pastor. And He honors it. He acknowledges it. Every time na may meeting kami, ako na mag-opening prayer, ako pa mag-closing prayer. Di ba nakaka-bless? Minsan nga nag-meeting kami. Nilapitan ako lahat ng mga fellow people. Sir, salamat. Sabi ko saan? Dahil sa prayer mo, nawala ang masamang espiritu. Ibig sabihin, hindi kami nasermonan, nawala yung ingin ng ulo ng boss. Bakit? Hindi nyo nalangin na pastor na hindi pinahiya, na kahit nagtatrabaho, tinutugon ang panawagan ng Panginoon. Church, regardless of the age, mga kabataan, mga kapwa pastor na magagawa sa Panginoon, you can dream on. God honors your dream, but do not be complacent in fulfilling the calling of God. At nakikita ko po sa Church ng Zabarte, napakaganda ng future ng mga kabataan. As young as you are now, you are bold in your faith. Fan din po ako, member din po ako ng page ninyo, ng IYG Innovation. I sometimes watch the live series. Sinashoutout pa nga ang pangalan namin. Apologies minsan hindi ko nagtatapos dahil busy din po. Mahirap sa isang working pastor ang oras, but if I have time, I watch. Bakit? These are the worthy streamings to watch on. Amen? Kaya kung meron tayong pinagdadaanan ngayon, regardless kung magagawa, kabataan ka, read again, you want progress, do not reject challenges. Instead, reject complacency. Amen? Reject complacency. When I got promoted to my position as head of the operations, akala ko yun na yung height ng career ko. Pero challenge ko ang sarili ko, sabi ko, Lord, parang ayoko na ganito lang yung level ko pagdating sa trabaho. Sabi ko, you are the God of promotion. Challenge ko yung sarili ko, lumabas ako sa comfort zone ko, from operations, no, kahit nakapitik, kaya kong gawin yan kasi I've been in the operations for 18 years. No? Gusto ko naman i-try ang sales. Nilagay ako ng Panginoon sa sales with nothing. He proved to me that out of complacency, ang mga tao hindi complacent, hindi sila takot mag-take ng risk. Lalo-lalo na pagdating sa Panginoon. Amen? Marami na nagtitake ng risk sa love life. Hindi mo naman kilala, pero dahil matapos ang ilong, sinagot mo niya. Hindi mo naman kilala, pero dahil magagamitin niya, sinagot mo na. Si Lord kilala mo. Alam mo na binigyan niya ang kanyang buktong na anak para sa kaligtasan mo. Take every risk pagdating sa Panginoon. Bakit? Si Jesus mismo nag-promise. Anong sabi niya? Kapag ikaw nawalan ka sa pangalan ni Jesus, siya nang bahala mag-ayos mo. Amen? Sabi ni Jesus, if there's anything that you've lost in my name, whether you search it or not, I'll give it to you. And when God gives, He doesn't only give what was lost, He gives it 100-fold. Amen! Sige pa palakpakan natin si Lord. And so I claim on that promise. Tinanggal ko yung complacency. Kahit mahirap ang bagong yugto ng trabaho, I took the risk. Why? I have Jesus in my life. There's a lot of risks that I took already, and this is something that is not new to me. Kaya binigay ko sa Panginoon ang bagay na yan. And you know what? Promotion comes one year after another. Bakit? Dahil tinanggal ko yung complacency. Gusto niyo ng progress? Gusto niyo ng promotion? Gusto niyo ng mga bagay na makatanggap sa Lord? Reject complacency in life.
Sa lahat ng mga matatagal na sa ministeryo, darating ang punto na magiging complacent ka. Magaling na ako mag-gitara, okay lang mali. Magaling na ako mag-dance, okay lang mali. Ako na ang magtuturo, okay lang mali. Hindi po ganyan ang prinsipyo ng Diyos. Regardless of your status in the church, hindi nagbabago ang prinsipyo ng Panginoon that we are called towards excellence, towards greatness. And that will happen if we have complacency in life. And if you want to progress, katulad ng tema natin ngayon, ano sabi? Let us reject complacency. Palakpakan natin si Lord. Obedience. Madaling sabihin, mahirap gawin. Lalong-lalo na pag puso ang pinag-uusapan. In our church, lahat po, 90% of my workers na single, nagdidisiplina dahil sa sabi ng asawa ko, ha, hindi kami niya na puso ngayon, ganito na. Kaya yung mga mahihilig magganyan, ingat-ingat. May pagpapala sa pagsunod. Hindi na po ako lalo sa ibang pagkatoo. When Pastor Lori asked me to become a pastor, 100% I obeyed him. May mga naranasan po ako sa Victory Church na hindi ko naranasan sa dati kong fellowship. Amen? Inutusan akong mangaral sa labas. Nagpadala ng impact team. O sige dito yung mga nag-impact team na. Tinext ako, Sarah, may pupunta dyan na impact team. No? Hanggang na impact team. First time ko narinig ang impact team. Basta, may pupunta ang impact team dyan. So may dumating na tricycle, may trompa, may pastor na nangarap. Yung lahat ng kasama ko, alam na nila yung gagawin. Lahat sila nagtago sa ilalim ng kama. Hindi ko na makikita kung nasaan. Ako na lang po naiwan, sabi sa akin. Si Pastor Ricky po yun. At alam ko, nag-enjoy na si Pastor sa langit. Sabi niya sa akin, Brad, asan na ako kasama mo? Wala na po, ako lang po naiwan. Saan tayo magsisimula? Siguro po doon tayo sa dulo palabas. No? Nangangaral na si Pastor Ricky, talagang evangelist ng Poly. Mga taga-Nakon, Sigat, mga taga, ano ang pangalan ng lugar natin? Mga taga-Bantrangko, ngayong hapon ay meron ng papatotoo. Magdadalawa lang kami sa puso. Ang magpapatotoo ay si, ano pangalan mo? First time namin magkita, ha? Cesar po. Si Brother Cesar. Sabi ko, ano bang ipapatotoo ko? Dulo-dulo, kinala po ako ng mga tao dito. Basta, totoo ka. Ano ng BBS? Takot ko lang kay Pastor Lori, pag di ko yung sinunod, mananili ako. Ang ginawa kong time na yun, ako na lang natira sa worship team, lahat BA. Meron pa dito, dinigay kayo lahat. Dito ko na nakita na hindi natatakot ang pastor mag-disiplina. For the greater good of the ministry, pag ikaw dinisiplina ka, sumunod ka. Dahil pag sumunod ka, may progress ang ministry mo. Hallelujah! I obeyed. I don't know Pastor Ricky at all, but I obeyed. I shared, nag-testify ako, and from that moment, nasimulan, natanggal yung kahihiyan ko, nagpadala ng iba't ibang pastor sa Bantrangko, natutuwa kami ng evangelism. Kami dalawa ni Pastor Chan, nandito siya. Bago sa, anong tawag sa tricycle, pag ano, ibibigay mo yung boundary, gumarahin. Gagarahe. Bago siya gagarahe, mag-spend kami ng 2 hours. Doon sa likod ng Banlag Church. Doon kami na. Naalala mo ba? Doon siya sa dulo. Ako dito sa mukha niya para pag lumagpas sa kanya sa akin, hindi. Mangangarap kami, magbibigay kami ng leaflets. From then on, nakita ko na mayroong kapangyarihan ng pagsunod. Sa pagsunod, tatanggalin ang maling ugali mo. Sa pagsunod, tatanggalin ang sungay mo. Sa pagsunod, tatanggalin yung hiya mo. Dahil ang pagiging nahiya, hindi sa Diyos na yan. Amen? Our faith is teaching us to become bold in our faith with God. Sa pagsunod, may kapangyarihan, may pagpapala. If you want to see yourself to progress days from now, months from now, years from now, learn from this. Maging masunurin ka sa leader. Amen? Sabi sa John 14:23, Jesus answered him,
If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Sino dito mahal mo si Jesus? Sabi dito, if you love me, you will obey my teaching. Susunod! Amen! Ay, ayoko pa pong sumunod ng time na yun. Kasi po, tuwing pupunta po yung mga pastor sa amin, feeling ko babagoy nila, lagi sila naka-checker. Sabi ko, wala na ibang gamit ng mga pastor dito, lahat sila naka-checker. Pero sinabi ng Panginoon sa akin, huwag ka na mag-inarte, yun ang pinadala sa iyo. Sometimes we look at the outside appearance, no? Pero sabi ng Panginoon, God looks in the inside. Yung mga pinadalang pastor sa amin, lahat sila. Mga makapangyarihang pastor na, at nandito sila ngayon. Amen? Pastor Edward, tama ba? Pastor Michelle, Pastor Chad, ano alam nyo? Baka. Sarap. Pakain nga, mami pala, beef labor. Ito yung mga taong sumunod. That despite of the challenges, they choose to obey. And look at them now. Look at the progress. From the beginning, they committed their lives to God until now. Hindi na po iba. Pinagpala na po sila in their own manner. Amen? May mga hamon, pero napagtatagumpayan. Pero pag ikaw ay sumunod, may pagpapala. 1 Samuel 15:22. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to eat is better than the fat of rams. Mga kapatid, kahit anong sakripisyo mo, kung hindi driven yan ng pagsunod, hindi po yan tatanggapin ng Panginoon. Obedience comes first. I-acknowledge lang ng Panginoon ang sakripisyo mo kung ikaw ay sumusunod. Amen? Remember Akan? Anong instruction? Pag nanalo, pag nag-victorious ang mga taga-Israel, wala silang kukunin na kahit ano. Pero may kinuha sila. Nang tinanong, bakit ka kumuha? Para daw may simulan niya ng mga taga-Israel. Nagalit ang Diyos. Bakit? Dahil hindi sinunod ang instruction. Nagsakripisyo sa pagdala ng mga bagay, na mabibigat na bagay, mula doon sa kalaban, papuntang Israel, hindi in-acknowledge ng Panginoon. Bakit? Because obedience comes first. Maraming gustong sumunod, pero ayaw ibigay, ayaw magsakripisyo. Amen? Kailangan maintindihan natin ang kapangyarihan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod. I told you that when I started obeying our leader, our beloved Bishop, Pastor Loy and Ate Julie, hindi naman din ako ganun ka-perfect. Hindi until now, hindi naman ako perfect. But what I am saying is that yung provision ng Panginoon, tuloy. And that is one of the blessings. Ang taong sumusunod, sabi nga, when God sends a vision, He sends a provision. Mga kapatid, sumunod muna tayo. Pag sumunod tayo, susunod na ang sakripisyo. Huwag natin gawin unahin ang sakripisyo. Because when we sacrifice, we tend to become manipulative. Why? Pag tayo nag-invest so much sa sakripisyo, pag tayo pinagalitan ng pastor natin, sasabihin natin, Pastor, ako lagi ang maaga. Ako ang faithful sa tithe. Ako lahat. Naalala niyo yung dalawang nanalangin? Yung dalawang nanalangin yung kwento ni Jesus? Isang high priest at isang makasalanan na tax collector. Yung makasalanan, he was so sincere in his prayer, Lord, ganito, ganyan. Pero yung isa, ang galing-galing niya manalangin, Lord, lagi ako maaga sa simbahan, hindi ako katulad ng magnanakaw na to, hindi kanya, kinukuha niya. Pero kanino na delight si Lord? Kung sa sincere na makasalanan. Hindi niya tinitingnan yung posisyon, hindi niya tinitingnan yung sakripisyo mo, tinitingnan niya gano'n ka sumusunod. Church, if we want to see your great progress in the sight of God, our hearts, everything that we do must be driven out of obedience. Palakpakan natin si Lord.
Psalm 128, 1-2. Blessed are those all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Blessed daw yung lumalakad sa pagsunod. Ito na yung blessing. Ano daw yung blessing? You will eat the fruit of your labor. Sino dito nagpapagal? Mga kapatid, hindi po nagsisinungaling ang Biblia na sinabi niya na lahat ng magtatanim may pag-aani. Amen? Alam niyo po, yung blessing na inaani namin ng aking babae, ng aking pamilya, lahat yan hindi namin tinanim ng instant. Tinanim namin yan noon pa, matagal na. Pero ngayon, umaani kami. Bakit? We try our best by the grace of God to walk in obedience, no matter how hard life is. Hindi madali ang buhay para sa working pastor. Lahat kami may pinagdadaanan, pero hindi yan ang dahilan para tumigil sa paglilingkod. Amen! Dahil yan ang kapangyarihan at pagpapala sa pagsunod. At sabi dito, ang una, you will eat the fruit of your labor. Yung bunga ng iyong pinaghirapan, iingatan nyo ng Panginoon, and you will make sure you will benefit from it. You will benefit from it. At ano sabi? Blessings and prosperity will be yours. Hindi po ako nagsabi. Pag ako nagsabi, huwag kayong maniwala. Pero Biblia ang nagsasabi, sa mga sumusunod daw, blessings and prosperity will be yours. Marami na po ako nakitang sumunod. Hindi sila limanan, pero pinagpala sila. Hindi naman kayamanan ang sukatan ng pagpapala. Tama po ba? Tama po. Pero kung payayamanan ka ni Lord, it's another story. Ang sinasabi lang dito, huwag kang matakot sumunod dahil may pagpapala sa pagsunod. Palakpakan natin si Lord. Panghuli, lastly, the last letter, W, wise. Be wise. The Bible says, be as wise as the serpent. Sino ang nakapagmimila ng Eva Galal? Diba? Ang ahas, ibig sabihin, nakinig siya, magaling siya mag-strategize. Dapat tayo mga Kristiyano ganun din. Amen? Dapat maging matalino tayo. Sino dito gusto maging matalino? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo nilikha ng Diyos na matalino. Bakit? Ang Diyos natin ay matalino. Sabi sa Genesis, nilikha daw tayo ng Panginoon na naaayon sa kanyang wangis. Therefore, if God is wise, ang kanyang mga anak ay wise din. Amen? Kailangan natin si Jesus para maging wise. We need the Spirit of Jesus. We need the Holy Spirit to discern para tayo ay maging wise. Sabi sa James 3:13, who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Sino daw yung matatalino dito? Sino daw yung mga wise? Hindi daw ito yung kayang i-memorize yung Bible from Genesis to Revelation. Tapos i-recite back Revelation to Genesis. When I attended a camp, may contest na gano'n. Nanalo ako. Genesis, i-recite ko Genesis to Revelation, the Revelation back to Genesis. Can you imagine that? Pero hindi daw yun ang tunay na sukatan ng pagiging wise. Sino daw yung wise? Hindi daw ito yung mga may matataas na marka. Sino yung wise? Hindi daw ito yung mga tao matataas ang posisyon sa kumpanya. Sino daw ang wise? Sabi sa Biblia, sabi sa Santiago, ito daw yung mga wise, yung mabubuti yung pamumuhay. Yung nakikita ang Diyos sa buhay nila. Na yung ginagawa nila, naluluwalhati ang Panginoon. Ito daw ang mga wise. Ito ang matatalino. Tanungin mo nga yung katabi mo, wise ka ba? Kamusta? Kamusta ang pamumuhay natin bilang estudyante? Kamusta ang pamumuhay natin bilang pastor? Kamusta ang pamumuhay natin bilang house church leader? Kamusta ang pamumuhay natin bilang manggagawa? Bilang mga empleyado? All these things translates to becoming wise. Amen? Sa lahat ng mga binata at dalaga dito, naging wise tayo sa pagpili ng pag-ibig. Love is a choice to make. Hindi yan circumstantial. Pagpili yan. Amen? Kaya dapat maging matalino tayo. Dahil kung gusto mo magkaroon ng progress ang buhay mo, maging matalino ka. Gusto ko pong i-share lang a bit of my testimony for those who haven't heard it.
starting up a life, no? Sino dito gusto lumaya sa kahirapan? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo, alam niyo po, hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging mahirap. Nung tinanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, God provided me a direction in life. At sinabi sa akin ng Panginoon, lagi ko pinangahawakan yung sinabi niya, na siya'y naparito, hindi para tayo ibigay ng buhay. Siya ay naparito para tayo ibigay ng buhay. Kung ang demonyo naparito para pumatay, magwasak at magnakaw, si Jesus pumunta dito para bigyan tayo ng buhay. Hindi na basta-basta buhay, buhay na kasiyasiya. You know what, pinangahawakan ko yun. Nag-start ako magtanong sa Panginoon, alam niyo po ba na ang mga matatalino nagtatanong? Totoo pala yung kasabihan ng matatanda, pag yung bata mahilig magtanong, matalino. Sino dito mahilig magtanong? Pakitaas ang kamay. Ha? Pero mga kapatid, hindi naman yung pagtatanong na, what is love? Who is your crush? Hindi ganyan pagtatanong. Yung pagtatanong na naghahanap ka ng wisdom. Tama ba? So nagtanong ako, sabi ko, Lord, I know you will give me a life that is worthy. Yung kasiyasiya. Hindi yung lagi araw-araw na lang. Ang ulam ko, pag uuwi ako galing eskwela, tutok, iinitin ko, lalagyan ko ng mantika, toyo. Hindi pa uso ang topping, sino yung pagkain ko. Gusto ko rin ng manawa sa totoo. Gusto rin malaki totoo. Lord, gusto ko naman manawa minsan sa fried chicken ba? Sa andoks ba? Baliwa. Hindi yung mga bagay na minsan masarap na makasawaan. Tama? So, dinisire ko yun. Sabi ko, Lord, paano po ba ako magkakaroon ng buhay ng kasiyasiya? God, sabi ng Lord sa akin, magtapos ka ng pag-aaral. Kasi wala naman kami yaman, wala naman ipaparalan. Sabi ko, Lord, para ako makapagtapos ng pag-aaral, kailangan ko ng pang-tuition. Sabi ng Panginoon sa akin, hindi niya ako binigay ng pera. Pero nagtanong ako, Lord, how can I provide for my tuition? Sabi ng Lord sa akin, maging scholar ka. Sabi ko, Lord, para ako maging scholar, kailangan maging honor student ako. Paano ako magiging scholar? Sabi ng Lord sa akin, maging honor student ka. Sabi ko, Lord, paano ako magiging honor student? Great pretender na ako, feeling matalino na. Sabi ng Panginoon, magsipag na. So doon ko nakita yung progress. Dati hindi ako nagbabasa. Pero dahil gusto kong abutin yung buhay na kasiyasaya, may level A. Ang level 1, kailangan maging masipag ako mag-aral. Pagkatapos ko magsipag mag-aral, dapat ang bunga niyan, magiging honor student ako. At pagkatapos ko maging honor student, dapat magiging scholar ako. At pag naging scholar ako, makakatapos ako. Pagkatapos ko makatapos, ibibigay ng Panginoon yung pangako niya na ano, He gave for us to have a life that is worthy living. You know what? Isa-isa, napakahirap. Hindi po ganun kadali, mga kapatid. Pero pag ikaw ay may talino na nagmumula sa Panginoon, if you have wisdom that comes from the Lord, each level ipapasa ka ng Panginoon. Amen? Tutuparin yung pangarap mo. Nagsimula ako mag-aral. I graduated salutatorian from my school. I took a PS accountancy. I graduated scholar. After getting scholarship, nagtrabaho ako sa bangko. After 2 years, I got promoted to junior assistant manager. I was the youngest assistant manager during that time, and the rest is history. Year after year, binigay ng Panginoon yung buhay na pinangako niya kasiyasiya. Totoo ang salita ng Panginoon. But first things first, we need wisdom from the Holy Spirit. We need wisdom from the one who gave His life for us, and that is Jesus. Alam niyo po, wala akong pinagsisisihan nung tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon ng tagapagligtas. Wala akong pinagsisisihan kay Jesus. I had a lot of challenges, pero binigay niya lahat ng victory kasi kasama ko siya. Wala akong pinagsisisihan nung nagpastor kami mag-asawa. Kahit araw-araw iba ang hamon, wala akong pinagsisihan dahil kada hamon panibagong wisdom ang binibigay ng Panginoon. And you know what? Kada level ng wisdom, another level of progress. Excited kami para sa generation namin kasi kung ganito yung ginawa sa amin ng Panginoon, hindi pa sa generation ng mga anak natin, mga pastor, mga manggagawa, mga kabataan makakapakinig. If God is with you, you will be wise. You will make the right choices in your life. Palagay niyo ba si Timoteo nag-enjoy ng kanyang kabataan? Yes. Kasi binibigay sa Panginoon.
When I was young, I was 30, nasa board na ako ng church namin, kasi wala nang ibang leader na tatayo. Nag-meeting kami alas 8 hanggang alas 5 para sa planning ng simbahan. Yung mga kabatch ko naglalaro ng Jonet, ng post, ng text, lahat ako naglalaro ng meeting. Sabi ko, Lord, parang hindi ko naman na-enjoy yung kabataan ko. But you know what? Akala ko, nadaya ako ng kaaway na tinakaw ng Panginoon yung kabataan ko, hindi pala. Nurture na lang ako in wisdom. Amen? Yung mga bagay hindi ko nararanasan, pinaranas ng Panginoon. Bakit? There is a progress in life. Mga kapatid, from glory to glory, God is changing us. May pagpapala. Huwag tayong tumingin sa pagpapala. Meron at meron. Tumitingnan natin yung pinanggagalingan ng pagpapala. Pag pagpapala ang tinignan natin, madadaya tayo. Pero pag ang tinignan natin yung blessor, yung pinanggalingan ng lahat, before we know it, nakita na natin yung tinaas tayo ng Panginoon. Ang nagtataas sa buhay ng tao, ng iba kundi ang Diyos. Amen? Kaya sa hapong ito, sa lahat ng mga tao nagnanais na makita yung progress nila sa buhay nila, nagnais nila makita na mabuo yung pangarap nila. There is hope in the Lord. There is power in the name of Jesus. At kailangan lang po natin tanggapin is to accept Jesus as our Lord and Savior. And I tell you, dadalhin ka ng Panginoon sa bawat hakbang na gagawin mo. We need a guide in life. Pag ginagamit ng mga pastor para tayo ay guide, kailangan natin din sa lahat sa Jesus so that the Holy Spirit will guide us. You want to progress, you need to grow. Grow to change for the better every day. Reject complacency. Obey your leaders. Be obedient. And lastly, become wise. Yung wisest na ginawa ko sa buhay ko, dito na po ako magtatapos. Ay nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ang pangalawang wisest decision that I made in my life is when I allow God to use me in the kingdom of God. Marami kayong talent, marami kayong pwedeng paggamitan. Kailangan lang natin ipagamit ang buhay ni Lord, tanggapin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. And I tell you, you will never be the same again. You will see yourself in progress. Palakpakan natin sila.